Jerry, Joel Adriano at Glenda Magtibay at pamilya. Para sa maagang kagalingan ni Anita Naval, Meng Dizon, Mark de Galicia, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Rita Ngo, Riza Baltazar, Angelo Baltazar, Jose Panganiban, Susan Rosales Ishuhara, Delpina Moraleda, Alex Del Rosario, Trinidad Baguhin, Joey Alex Del Rosario, Harold Lagman, Angelica Velasquez, Linda Laguador. Gayon din ang maagang kagalingan ni na Simeon Humacchio, Annalyn Pilapil, Ruth Tan, Ruperto Pineda, Rodel Rebota, Nicole Marcos at Rose Adriano. Para sa kapayapaan ng ating mga kapatid na yumao na sina Ronaldo, Beding, Marben, Archel, Bibi Angel, Belen, Jomar, Holito, Quirino, Longlong, Carmen, Baita, Dudong, Rolly, Ann, Gaudencio, Margarita, Abundio Jr., Abundio, Cristita, Isidro, Justiniano, John Paul, Pedro Sr., Hil Pelaya, Evelyn, Normita, Mia, Vicente, Hermes, Sonia, Siriaco, Beatriz, Antonio Sr., Rosario, Antonio Jr., Felisa, Grace, Romel, Eva, Raycab, Fe, Cesar, Lerma, Rudy, Mirna, Alex, Ronald, Reyna, Pauline, Pedro, Virginia, Ruben, Leticia, Roberto, Aileen, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emerenciana, Florinda, Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo, Honorio Jr., Chodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Roberto Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo Sr., Rufina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florino, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo, Chino, Evelyn, Robert, Josefina, Arcangel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario, Danilo, Boy Reyna, Corazon, Inocencio, Concepcion, Victorina, Anita, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleanor, Josefina, Milo Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Selena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inazaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vilca, Ernesto, Emmanuel, Emil Milagros, Normelito Sr. at Jr., Zita, Norcy, Rachel, Ameliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Ariel, Fernando, Ding, Emerson, Ernesto, Ismael, Martha, Isabel, Carmen, Teofilo, Delia, Yolanda, Eduardo Jr., Arcangel, Margarita, Paz, Manuela, Pedro, Efrenchino, Heriberto, Ernesto, Marcelina, Rebecca, Maria Leila, Virgelio, Rogelio, Reina, Orlando, Lourdes, Marcangelo, Benzon, Janson, Mikey, Mariz, Balay, Angel, Inocencio, Concepcion, Victorina, Anita, Jacinto, Consolacion, Dionisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Lourdes, Rosa, Honorato, Basilia, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victorio Sr., Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Lourdes, Rosa, Clemencia, Jovi, Leoncia, Corazon, Ranillo, Jovi, Leoncion,
Crescencio Ranillo, Macaria Ernesto, Ermelinda Estelita, Gregorio Angel Teresita, Honorato Basilio, Jose Rodante Claudio, Carina Sabina, Seferin Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano Aurea, Victoria Tomas, Adrian, Rodi Claudio, Rodante Ramon, Jasmine Lydia, Mariden Doreta, Oscar Clemencio, George Josefina, Carmelita Nomer, Joel Francis Emerito, Rene Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond Laureano Ireneo, Jerby Consolacion, Edgardo Eliseo, Maxima Herman Margarita, Victoria Ruben, Leon Chapolina, Sotero Camil Pasito, Ronato Ramon Sr., Mark Lotlot, Mercy, Judge Baby Peter Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo Ruben, Nenita, Gary Fidela, Jesus Rolando at Antonio Sr., Remio Jr., Lilia, Paz, Bonifacio, Fe, at iba pang mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin natin ang pasasalamat ni Nancy Padrenao, Mela Dizor Mitiam at pamilya, gayon din ng mga sumusunod na pamilya ng Greg at Abby Dizor, Linda Dizon Manalili, Imani, Leonilo Dizor, Luis Dizor, Oscar Dizor, Remy Dizor Balunzat, Mr. and Mrs. Rowena at Antonio Namora Jr., Imelda Ong at Francis Ong. Para sa tatanging kahilingan ni Nancy Padrenao, maagang kagalingan ni Fernan Perez, Grace Padrenao, Isaiah Thomas, Francisco Dizor, Emmanuel Mitiam, Corazon Santa Ana, Elmer Samareta, Maribel Manalo, at Maylene Kambaling. Sama rin natin ang natatanging kahilingan ni Maria Elizabeth Mitiam at pasasalamat ni Mr. and Mrs. Noel Garcia at pamilya at De Leon family. Sama rin natin ang maagang kagalingan ni Rod Acuin at Enzo Acuin at ang pasasalamat ni Nida Araujo at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Susan Sabalye, isama rin natin ang kagalingan ni Roxanne Gadoy. Magsitayo po ang lahat. Atin pong darasalin ang panalangin para sa mga may sakit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa marami mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumagaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Maria, taga-aliw ng nagdadalamhati, Maria, kalusugan ng mga may sakit, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang. Makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang kapistahan ng isa sa kilalang taguri sa mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes. At gayon din po sa araw na ito ang pandaigdig na araw para sa mga may sakit o may karamdaman. Mga kapatid, buong kababaang loob, pagsusumamo, dumulog tayo sa Panginoon at hingin natin ang kagalingan para sa ating sarili, para sa mahal natin sa buhay, at sa lahat ng mga may karamdaman. Kaya nga upang tayong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kaawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lakas
upang alalayang kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos, na kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok ng sa kasalanan. Inilulod namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mong sanggol na buong pagmamahal, na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana Galilea at naroroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi sa ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito
para sa paglilinis ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong iniyahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Katulad ng binanggit ko sa pasimula ng ating banal na misa, sa pagtitipon natin ngayon, ika-11 ng Pebrero, ay pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria sa pangalang Lourdes. Mahal na Birhen ng Lourdes. At ngayon po yung pandaigdig na araw ng pag-alala sa mga may sakit o may karamdaman. Sa totoo lang po, nagulat po ako sa dami ng tao sa araw na ito. Ang totoo po na nagpahanda po ako ng pantugon sa sikmura. Nagpalomi ako para sa 100 tao. May 500 ata nandito ngayon. Kaya, tsaka, yan na nga, ilang gamot sa ubo. Naghanda po ako para sa nagpapatunay lamang po, yun na nga, malaki na ang pagbabago mula ng simula. Naalala ko po ilang taon na dito ginagawa nga sa harapan ng groto ng Mahal na Birhen ng Lourdes, pailan-ilan na tao lamang ang natitipon. Na nagpapatunay lamang po talaga namang kilalang-kilala ang Mahal na Birhen ng Lourdes, at kasabay nito ay itinalaga ang araw na ito para sa pag-alala sa mga may sakit o may karamdaman. Ngayon po ngayon yung ika-34 na taon, 34th year na yung World Day of the Sick na pinasimulan ni dating Pope John Paul II na ngayon ay santo na rin, San Juan Paulo Ikalawa. Sabi nga po niya doon sa sulat na sa pasimula ng pagdiriwang na ito, sabi niya, a special time of prayer and sharing of offering one's suffering for the good of the church and of remembering, reminding us to see in our sick brother and sister the face of Christ, who by suffering, dying, and rising, achieved the salvation of humankind. Na kung itatagalog po, ito yung espesyal na pagkakataon ng panalangin at pagbabahagi ng pag-aalay ng mga pagdurusa ng bawat isa para sa kabutihan
ng simbahan. At sa paggunita sa atin na makita sa mga may sakit nating mga kapatid, ang muka ni Kristo na sa pamamagitan ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ay nakamit ang kaligtasan para sa sangkatauhan. Dito po tayo humuhugot, sabi nga, ng marubdob na damdamin sa araw na ito. Sino nga ba? Narito tayong lahat, ang bawat isa sa atin. Sino ba sa inyo ang hindi pa nakaranas na magkasakit mula pagkabata? Meron ba? Wala siguro naman, Kung meron man, praise the Lord, di ba? Na nga. Sino ba sa atin ang walang sakit? Physical man, sa katawan, sa emosyonal, psychological, spiritual, sabi nga sa likod ng ngiti, sa likod ng halakak, sa likod ng positibong pananaw, alam po natin, marami tayong dinadala, marami tayong pinagdaraanan, marami tayong nakatago na dala-dala na mabigat, maaaring sa kalooban, sa ating dibdib, sa ating balikat, sa iba't ibang pamamaraan, mga alalahanin, mga problema, mga pasaning krus sa buhay. Yung sakit sa diabetes, sakit sa dugo, sakit sa puso, di ba? Kahit nga wala siguro yung literal na sakit sa puso, maaring sa love life, Valentine's na, baka walang girlfriend, walang boyfriend. Kaya, marami ata nga hindi naman. Pero, yun na nga, meron tayong dinadala. Meron tayong, sabi nga, dinidibdib sa ating sarili. At ito ang dahilan kung bakit, alam nyo, maraming mga tao, ang kabilang na tayo mga Pilipino, kung paano na merong malapit sa puso natin, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Sino nga ba hindi nangangarap na makarating doon sa Lourdes sa France? Kahit man lamang sa panaginip siguro, kung hindi, pero maaaring ilan sa inyo ang nakapunta na doon para dalawin yung dambana ng mahal na Birhen Maria sa Lourdes, ng Lourdes. At sa katunayan, maraming dumadalaw doon taon-taon upang humingi ng kagalingan mula sa iba't ibang karamdaman ng kanilang katawan. Pero higit sa lahat, marami ang doon sa lugar na iyon na nakararanas ng katiwasayan at kapayapaan ng kanilang kaluluwa at sabi nga ng damdamin. Pero kahit na hindi po tayo, hindi naman tayong lahat, makararating sa Lourdes bilang bahagi ng isang maring pilgrimage ng pagdalaw, alam po natin na nandoon pa rin yung kalooban at damdamin. Maraming mga tahanan, maliit man o malaki, naglalagay ng imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes, di ba? Sa groto, kahit yung maliit na imahen, sa labas ng tahanan, kung paano nga nagpapaalala sa atin ng debosyon sa mahal na Birhen, na katuwang ng Panginoon sa pagbabahagi sa atin ng kagalingan.
Mga kapatid, kung paanong ginugunita nga natin sa kapistahang ito, ang mahiwagang pagpapakita ng mahal na birhen. Kung maalala po ninyo, ang mahal na birheng ina ng Diyos sa isang napakasimpleng lugar, sa isang tahimik na probinsya sa Pransya. Ito po ay naganap noong 1858. Sinusuma ko po, mga 168 years ago. 1858. 18 beses na nagpakita ang mahal na birhen sa isang kabataang babae na mula sa isang pamilyang kapuspalad at halos naghihikahos. Pamilyar po siguro kayo kay Santa Bernadette. Santa Bernadette Subirus at ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan na naghahanap noon ng kahoy na panggatong sa kanilang pagluluto nang makakuha ng atensyon ni Bernadette na naging santa rin ni San Bernadette ng isang magandang babae na bigla na lamang lumitaw doon sa isang kuweba ng Masabiel. Ang unang pagkakatong ito ni Santa Bernadette at ng mahal na birhen, nasundan pa ng ibang pagkakataon. Mula nga ika-11 ng Pebrero, 6 na buwan, ika-16 ng Hulyo ng taon ding yon. Natunghayan ng dalagita ang mahiwagang babae na may dalang mga mensahe tungkol sa kapayapaan at pagbabagong loob ng mga tao. At nang dumating ang sinasabing tamang panahon, nagpakilala ang babaeng iyon bilang ang mahal na birhen bilang ang Immaculada Concepcion, na isang titulo ng mahal na birhen. Kung paanong maraming mga himala, balita ng himala ng pagpapagaling sa karamdaman ang naganap doon sa lugar ng Lourdes. At dahil dito, napakabilis na kumalat ang debosyon ng mga tao sa mahal na birhen. Naging masidirin ang pagnanais ng mga tao na mas malalim na buhay panalangin, yung pagpapanariwa ng pananampalataya sa Diyos at sa inang simbahan. Si Santa Bernadette dumanas din ng maraming pagsubok kaugnay ng kanyang karanasan. Sa hulihan, pumasok siya sa kumbento upang maging isang madre. Nung siya'y namuhay ng tahimik habang naglilingkod at nagdarasal, doon din nakamit niya ang kaluwalhatian. Doon din siya binawian ng buhay at nakilala siya sa kanyang kabanalan, bunga ng kanyang natatanging kaugnayan sa mahal na birhen. Mga kapatid, mula dito, iugnay po natin ang ating sarili sa himala na patuloy na ipinahayag sa atin, ipinamamalas at ipinadadama ng ating Panginoon, lalo na sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina, ang mahal na birhen. Sa Ebanghelyo na binasa po ni Father FJ mula kay San Juan, ito po yung unang himala ng ating Panginoong Hesus doon sa kasalan sa Cana ng Galilea, na sa pamamagitan ng pagdulog ng kanyang mahal na ina, tinugon ni Jesus ang pangangailangan ng mga bagong ikinasal doon sa lugar na iyon. Bagamat sabi nga, hindi pa niya oras o panahon, subalit dahil na rin sa pakiusap ng kanyang ina, tinugon ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, anong aral ang makukuha po natin
sa kapistahan natin sa araw na ito ng mahal na Birhen ng Lourdes at gayon na rin ng ating pag-alala sa mga may sakit. Una, ang katotohanan ng lahat sa buhay natin ay nagmumula sa Panginoon. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala sa buhay natin. Unang-una na ang biyaya ng buhay na ating tinatamasa ngayon, ang kalusugan sa kabila ng maraming mga sakit o karamdaman. Sabi ko nga sa iba't ibang anyo sa ating buhay. Pero the mere fact na tayo ay naririto at buhay pa, tumitibok ang puso, humihinga, nagpapatunay lamang na ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Ito'y isang katotohanan. Pangalawa, ang katotohanan ng tao sa kanyang sarili ay hindi makapagsasabi na kaya niyang mabuhay nang wala ang Diyos. Dahil sa karanasan ng lahat, sasabihin ko na pong lahat ay nagmumula sa Panginoon. Kahit ano pa man ang nakamit natin sa buhay na ito, sa kabila ng pagsisikap ng bawat isa na matamo ang kalusugan, mula sa pagkabata hanggang pagtanda, sa pagsisikap ng tao na lahat ng pampalakas, mag-exercise, running, kung anumang sports. Alam natin na lahat ng ito, kulang at kulang pa. Nung isang araw, ewan ko kung napanood nyo doon sa yung mga tao na hindi tumatanda, mukha pa rin bata dahil sa stem cell na ginagawa. Na totoo naman. Parang mga batang-bata pa. Pero alam natin, sa hulihan may ending pa rin. Kahit gaano nakamit natin sa buhay na ito, sa bagay na mga material, nasa atin man ang lahat ng kayamanan. Ang ending pa rin, kahit may pambayad ka, sa ospital o sa pagpapagamot, sa hulihan, alam po natin darating din ang panahon ng sakit o karamdaman. Lalo lang nagpapatunay ng katotohanan na tayo ay nakasalalay lamang sa awa at habag ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ulit-ulit tayong lumalapit at tumudulog sa ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang ating debosyon sa mahal na Birhen. At ngayon nga sa mahal na Birhen ng Lourdes, sapagkat alam natin, tayo'y walang magagawa sa ating sarili. Pero ang Diyos, lubos ang magagawa para sa atin. Kaya nga, itong napakahalagang aral na manatili na tumimo sa atin. Ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa atin. Siya ang nakakaalam. Ang plano ng Diyos para sa atin, magtiwala tayo sa Kanya kung paano hindi niya tayo bibiguin. Sa dinami-dami ng ating, siguro nga, ng pagsusumamo, sa dinami-dami ng luha na maaring ibuhos natin sa paglapit sa Kanya. Hindi magsasawa ang Diyos sa napakaraming mga biyaya at pagpapala na handa niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng ating nararanasan na kahinaan, kakulangan, kasalanan sa iba't ibang anyo. Ito man sa physical, ito man sa emosyonal, ito man sa psychological,
espiritual, at kung ano-ano pa. Alalahanin din natin ang mga mahal natin sa buhay. Mahal natin sa buhay na dumaranas ng matinding pagsubok sa kalusugan. Sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid na mga may sakit, lalo na yung mga nasa ospital. Alam po natin, hindi lamang napakatinding sakit sa katawan, kundi matindi ring sakit sa bulsa. Nung mga may sakit at gayon na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Panalangin natin na maging matatag ang bawat isa na harapin ang mga pagsubok na ito. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Siya ang lubos na nakakaalam ng makabubuti sa bawat isa sa atin. Kaya nga pagsamasamahin natin ang ating taimtim na panalangin at buong kababaang loob, kilalanin natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating piling, sa ating buhay. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, na kailanman alam natin na hindi pahihindian ng kanyang anak na si Jesus, na alagaan tayo, kandungin tayo sa kanyang pag-aalaga, pag-aaruga at pagmamahal. Ang ina na handang palagian, na subaybayan, kalingain at mahalin tayong kanyang mga anak. Amen. Magsitayo tayo ngayon. Ngayon po ay isasagawa namin ni Father FJ ang panalangin para sa mga may sakit, kasama na rin ang pagbabasbas ng langis at kasunod nito ang pagpapahid ng langis. Manalangin tayo. Panginoon, gawaran mo ng pagpapala itong langis na iyong nilikha. At gayon din itong aming mga kapatid na papahiran nito. Makapangyarihan Diyos at maibiging Ama, sinugo mo ang iyong anak upang makipamuhay sa amin at maghatid ng iyong kaligtasan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Ama. Ulitin po nyo, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Diyos Ama. Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos Ama, ikaw ay buong kababaang loob na nakiisa sa aming pamumuhay bilang tao at niloob mong pagalingin ang lahat ng aming karamdaman. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo, ikaw ang tumutulong at nagmamahal sa amin. Bilang kaibigan, pinagaling mo ang aming karamdaman sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Diyos Espiritu Santo. Diyos Ama, taglay ang pananampalataya sa iyo. Itong aming mga kapatid ay papahiran itong banal na langis. Paganin mo ang kanilang mga tiisin at palakasin mo sila sa sandaling ito ng kanilang kahinaan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. O sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at tawa sa iyo ng Panginoon, tulungan ka nawa niya sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Tinubos ka ng Panginoon mula sa kasalanan, gawarang kanya ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Ngayon, maaari pong pumila sa gawing kanan at kaliwa ang lahat ng nais na magpapahid ng langis sa noo. Dinasal ko na rin yung panalangin.
Magsitayo po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang humahadlang sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at aming iding ina, tumatawag kami sa iyo. Sa bawat panalangin ang inyong tutugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panglunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Tahimik natin ngayong ibulong sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan at mga karaingan. Panginoon, tulungan mo kami upang kami maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo. Katulad ng ginawa ni Maria, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di dumanas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming manalikong bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hangganipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Ama makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, taglay ang kababaang loob, sama-sama tayong lubos na magtiwala at umasa sa ating Ama sa Langit. Sama-sama tayong tumawag sa Kanya sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami ay Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iliis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbaten tayo. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siya na pinagmumulan lang lahat ng kagalingan. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ng Lourdes at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay ating isasagawa ang second collection para sa mga may sakit. Ang collection po natin ngayon ay mapupunta sa Episcopal Commission on Healthcare, isang komisyon sa ilalim ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nakatuon sa pastoral na pangangalaga sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan at naghihingalo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa. Bago po sa ating pagtatapos, na yung pong magkakaroon po ng special na panalangin para sa may sakit na pangunguna ni Father FJ. Pero yun na, bago yun, pasasalamat po sa inyong lahat na nakisa sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa umagang ito. Sana hindi lang po dito natatapos yung panalangin natin sa ating pagtitipon, yung mga may sakit, ang mga may karamdaman, na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga taong kakilala natin, o maaaring hindi natin kilala, pero na nagdurusa sa karamdaman na kanilang nararanasan. Sa lahat ng gumanap, para mas lalong maging makahulugan at ang ating pagdiriwang sa komisyon ng liturgy, kasama na rin po yung mga gumanap, yung mga at iba pa, sa pangunguna ng alam ko po ng samahan ng Legion of Mary, gayon na rin yung mga samahan na nauukol sa mahal na Birhen. Sa totoo po, meron ding samahan ng Lourdes, pero wala tayo dito. Ganun pa man, yun na nga po, patuloy na makibahagi tayo sana hindi lamang sa panalangin, kundi makibahagi tayo sa kagalingan ng nais na ipagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan din ng ating pakikibahagi sa ating kapwa. Maraming salamat po sa inyo. Magsitayo tayo ngayon at yun na nga, pangungunahan ni Father FJ ang espesyal na panalangin para sa may sakit. Inaanyayahan po ang lahat na ilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang dibdib. O Panginoong Diyos, naririto kami ngayon namimintuho para sa karangalan ng iyong mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Ipagkaloob mo sa amin ang pagbabasbas at pagpapala sa lahat ng aming iniinda sa aming katawan at isipan. Gawaran mo kami ng proteksyon
Bigyan mo kami ng mga biyayang iyong kinakailangan upang patuloy na makapaglingkod sa iyo sa mga araw ng aming buhay. Ingatan at lingapin at pagkalooban ng pagpapala magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin at parangalan ng Panginoon